kasal ay hindi niya alam kung gaano siya kamahal ng Diyos. Sabat kung alam mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, ang lalabas sa bibig mo ay pag-ibig. Amen! Sapagkat kung ano ang laman ng dibdib, yun ang bukang bibig. Amen! Kaya kung si Jesus ang laman ng dibdib mo, oh my God, nadulas ako. Oh my God, ang sakit ng tiyan ko. Kapagkat ang nasa puso mo ay ang Diyos, kahit nasasaktan ka, yan ang lalabas sa bibig mo. Amen! At kung may kaaway ka, oh my God, pagsubok ito! Oh, Diablo, iwan mo kami ng kapitbahay ko! Iwan mo kami ng kapatid ko! Wala kang karapatan sa amin, kami ay anak ng Diyos. Amen! Alam niyo bang kaya niyo magpalayas ng demonyo kapag dala niyo ang Espiritu ng Diyos? Amen! Oh, Diablo, iwan mo ang asawa ko! Wala ka nang ginawa kundi painitin ang ulo niyan! Sino ang nagsasabi nun? Ang Espiritu ang dala mo. Amen! Ha? Kaya huwag niyo ismulin yung mga dala niyo. Ay, hindi ko kayang tumayo. Ang sakit, hilong-hilo ako. Ay, di sabihin mo, Panginoon, alalayan mo ako. Amen! Pinabaliwala niyo ang dala niyo. Kaya ang Diyos ay nagtatampo. Anak, dala mo ako. Huwag kang matakot. Hilo ka? Nandito ako. Amen! Amen! Kaya kung kilala niyo ang Diyos, di kayo mapapabagal-bagal. Di niyo paghihintayin ng Diyos. Amen! May sama ka pa ba ng loob? Ikaw? Sigurado? Bakit kayo nagkaganon? Sa mag-asawa, aba, tuwang-tuwa, ang demonyo, kapag kayo ay may tampuhan, di ba't pinag-isa kayo ng Diyos? Amen! Kaya kapag kayo nagtatampuhan, isipin ninyo, oy, yung demonyo ay nakangisi. Yung demonyo ay kitang-kita ang kanyang kaligayahan. Ha? Isipin ninyo isang araw na ito na ang last day nyo at kaaway mo pa yung iyong asawa. Ha? At kapag yan ay pumikit na, sigurado, iiyak ka din. At sabi mo, ay, mahal ko, wag mo akong iwan. Bakit mo ako iniwan? Ang asawa mong minamahal, naging kaaway mo ay biglang namatay. Kung maibabalik ko lang, di na sana kita inawan. Ano pa ba gusto niyo gawin ng Diyos para maniwala kayo na ang Diyos na nga ang tumatawag? Bakit may mga taong ayaw dito? Bakit may mga taong ayaw magbago?
Bakit may mga taong tigas-tigas ang ulo? Bakit? Anong sagot? Ha? May tatawagin ng Diyos, ha? Halika, Francis. Paliwanag mo bakit may matigas ang ulo, may ayaw pumunta rito, at merong ayaw magbago. Kasi ganito yan. Yung sa kanina binasa, yung verse na yung chapter na yun, title niya yung yun. Sapagkat kasi hindi natin nakikita o nalalaman yung Espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin lang, hindi tayo maniniwala kung hindi natin makikita o mismong malalaman na si Jesus Christ nga yun, nandito na, nagkatawang tao, paniniwalaan namin yun. Kaming membro ng mismong The Voice of Jesus Christ, paniniwalaan namin yun habang buhay. Kasi marami nang binago sa amin yun eh. Ang tao, Amen. hindi siya ganito, hindi siya maniniwala hanggat walang himala na nangyayari sa kanya, sa buhay niya. Amen. At yun, kung paniniwalaan natin na si Jesus Christ ay buhay at nasa puso natin siya mismo, ayun, malalaman natin na totoo siya. Hindi natin matatanggap, ang iba kasi, ganito, hindi nila kaya tanggapin. Kasi nga, yun, hindi nila nakikita. Paano? What if magpakita siya sa'yo at kunin ka niya bigla? Ano kayang kalalabasan mo? Saan ka dadamputin, di ba? Hindi ka makakasigurado na kasasama ka sa kanya kasi hindi ka naniwala. Hindi mo alam. Masusunog na lang yung kaluluwa mo sa impyerno. Di ba? Napakalawak, napakalaking pagdurusa nun. Para sa pamilya mo, para sa iyo mismo. Amen. Kaya ganito, kung tayo, yung mga bago, pupunta rito, makikinig, sana naman, kahit hindi bago, sana naman, ipasok nyo sa utak nyo, sa puso nyo mismo, na buhay ang Diyos. Di ba? Malaking pagbabago yung naganap sa aming pamilya. Sa pamilya namin, marami silang binago sa amin. Nagpapasalamat ako sa lingkod, kay Yahweh mismo. Napakalaki ng pagbabagong binigay niya sa amin. Amen. Kung kaya nasa putikan kami lahat, inawon niya kami doon, binihisan niya kami, paulit-ulit kami nagkakasala. Pero nandito kami, nagpe-praise sa Kanya. Amen. Kaya masasabi ko, sa mga hindi naniniwala, lagot kayo. Yun lang po. Amen. Amen. Lahat ng nilikha ng Diyos na tao ay mahal ng Diyos. Amen. Subalit hayag sa inyo na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Isa kaya kayo doon sa tawag ng Panginoon? Isa kaya kayo doon sa paulit-ulit na umuusal ng panalangin? Pero ang punta, hindi sa langit. Sapagkat ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang gumagawa lamang ng kalooban ng Ama sa langit ang siyang maliligtas. Amen. Anong kalooban ng Diyos? Magtiwala ka, anak. Magtiwala ka sa akin na ang iyong mga anak ay aking bubuhayin. Kahit wala ka ng pera. Sapagkat ang Diyos mo ang pinagkukunan ng lahat ng bagay. Amen. Kaya kung ikaw ay may hanap buhay at bigla ka nawala ng hanap buhay, isipin mo, Panginoon, pagsubok nga ito. Subalit magtitiwala ako sa iyo. Amen. Paano mo malalaman na mananagumpay ka kung hindi ka lumalaban? Kung walang trials? Kung puro pera ka? Paano mo malalaman na ang kamay ng Diyos ay nandyan?
kung hindi matitest sa panahon ng kawalan. Kaya huwag niyong katakutan na kayo'y maubusan, na kayo'y mawalan. Diyan kayo magiging malakas! Amen! Gilbert, kumusta ka? Kumusta ang nanay at tatay mo? Kumusta sila? Mabuti sila. Sigurado ka? Ano mo nalaman? Hindi sila nag-aaway. Purihin ng Diyos. Ang tunay na anak alam ang kalagayan ng magulang. Amen! Kaya kayong mga anak, huwag kayong mawala ng pakialam, ha? Ma, okay ka na? Nahihilo ka pa ba? Ihilutin ko ang ulo mo, ang noo mo para guminhawa. Sino nga ang ganyan? Pa-okay ka na? Kumusta na yung paa mong pilay? Pipilayin ko tuluyan. Ha? Naaalala nyo ba ang inyong mga magulang? O naaalala nyo lang kapag kailangan nyo humingi? Sa mga kabataan narito, sino gumagawa ng ganyan? Ha? Anong ginagawa nyo sa magulang nyo? O kahit hindi kabataan, pero nandito ang nanay. At